Sa simula ng pelikula, galit na kinagat ni Han Dokyang ang tasa hanggang sa mabasag ito sa kanyang bibig. Pagkatapos, ninunguyan niya ito sa kanyang bibig nang hindi nakakaramdam ng sakit. Ang dahilan ay itinulak siya sa sukdulan ng galit na wala na siyang magawa. Kahit na si Dokyang ang team inspector sa kaso, inuutos-utusan lamang siya ng mayayaman at makapangyarihan. Bukod pa rito, kailangan pa niyang tulungan silang pagtakpan ang kanilang masasamang krimen. Kapag kailangan nila, tinatawag nila si Dokyang. At kapag wala nang silbi si Dokyang, itinatapon nila siya sa isang sulok. Sa wakas, umabot na sa hangganan ang pagtitiis ni Dokyang. Tumayo siya upang lumaban pabalik. Si Dokyang ay isang kilalang police inspector sa lungsod na ito. Madalas siyang nakikisalamuha sa mga gangster upang kumuha ng impormasyon at mag-imbestiga ng mga kaso. Mas mukha pa siyang kriminal kaysa tagahuli ng kriminal dahil sa kanyang anyo. Dahil sobra siyang nakatuon sa trabaho, wala ng oras ang binata upang asikasuhin ang kanyang sarili. Kailangan din niyang alagaan ang kanyang asawa na may malubhang karamdaman at nakahiga na lamang sa kama. Ang makita itong naghihirap dahil sa sakit ang dahilan kung bakit nawalan siya ng isip sa pag-aalala sa ibang bagay. Umiikot ang kanyang buhay sa trabaho at sa kanyang asawa sa ospital. Ngunit hindi iyon ang tunay na nagbibigay ng matinding sakit ng ulo kay Dokyang. Ang bayaw ng kanyang asawa, na alkalde ng lungsod, ay si Park Sang-bae. Gayunpaman, hindi tinulungan ni Sang-bae si Dokyang kahit kaunti. Sa kabaligtaran, ginamit pa niya ang katayuan ni Dokyang upang tulungan siyang gumawa ng masasamang gawain. Hindi gaanong maunlad ang lugar na kanilang tinitirhan at madalas magkaroon ng agawan sa kapangyarihan. Ang nangunguna sa labanang iyon ay si Mayor Sang-bae, isang lalaking kayang gumamit ng kahit anong paraan upang makamit ang kanyang mga layunin. Sa panlabas, lagi niyang ipinapakita ang sarili bilang isang taong nais mapaunlad ang lungsod upang gumanda ang buhay ng mga mamamayan. Ngunit sa likod nito, palihim siyang gumagawa ng hindi mabilang na krimen. Kayang tapakan ni Sang-bae ang ibang tao para lamang magkaroon ng pagkakataong umangat. Kahit na inakusahan siya ng paglabag sa karapatang bumoto, nagawa niyang ilihim ang lahat ng iyon. Dahil dito, nagkaroon siya ng pagkakataong magpasikat at makuha ang tiwala ng mga tao. Masasabing si Sang-bae ang tunay na boss sa lugar na ito. Gayunpaman, kapag gumagawa siya ng krimen, may mga nakakapansin pa rin. Ang mga prosecutor ang may hawak ng kapangyarihan at balak sana siyang arestuhin. Ngunit paulit-ulit silang nabibigo at napapakawalan siya. Minsan ay walang saksi, at minsan naman ay kulang ang ebidensya upang mapatunayan ang kanyang kasalanan. Nagawa iyon ni Sang-bae dahil sa pera at sa tulong ni Dokyang. Ginamit ni Dokyang ang kanyang trabaho upang tulungan si Sang-bae na itago ang lahat ng kanyang mga krimen. Gayunpaman, hindi kailanman nagpakita ng pasasalamat si Sang-bae kay Dokyang. Sa halip, lalo lamang siyang naging mayabang at malupit. Trabaho ni Dokyang ang linisin ang lahat ng kalat matapos gawin ni Sang-bae ang kanyang mga krimen. Kinailangan ni Dokyang na ituring iyon bilang tungkulin na hindi niya maaaring tanggihan o questionin. Totoo na kapag gumagawa ng masama ang isang tao, darating ang araw na pagbabayaran niya ito. Ngunit ang kaparusahan ay dumating kay Dokyang, hindi kay Sang-bae. Noong araw na iyon, pumunta si Dokyang upang makipagkita sa isang drug addict para bayaran ito. Ang drug addict na iyon ang tumulong kay Dokyang upang patahimikin ang saksi at iligtas si Sang-bae mula sa pagkakakulong. Magiging maayos sana ang lahat kung hindi lamang dumating ang kasamahan ni Dokyang. Siya ay malapit na kasamahan ni Dokyang na si Mon Sanmo. Walang pakialam ang mga pulis sa nangyayari sa pagitan nila, ngunit nang makita nila ang drug addict na pag-alagala, agad na sumugod si Sanmo upang arestuhin ito. Pagkatapos, nagkataon na dumating sa lugar ang superior ni Dokyang na si Tae Byung-jo. Mukhang alam ni Byung-jo ang lahat ng ginawa ni Dokyang sa loob ng mahabang panahon dahil naiinggit siya sa suportang natatanggap ni Dokyang mula kay Sang-bae. Palaging sinusubukan ni Byung-jo na pahirapan siya. Wala nang ibang pagpipilian si Dokyang kundi ang hindi sundin ang kanyang superior upang mabigyan ng pagkakataong makatakas ang adik. Kapag nalaman ito ni Sang-bae, siguradong matatapos ang karera ni Dokyang. Gayunpaman, walang utak ang adik na iyon. Habang tumatakas, sinamantala pa niya ang pagkakataon upang gumamit ng droga at pagkatapos ay nagsimulang manggulo.
Ang isang taong lutang sa droga na tulad niya ay tiyak na hindi makokontrol ang kanyang mga kilos. Wala rin siyang pakialam sa mga pulis. Kahit suntukin pa siya ni Dokyang, hindi siya magising. Nagkaroon ng alitan noon sa pagitan nina Dokyang at Byungjo. Habang nais ni Dokyang na paalisin ang adik, nais naman ni Byungjo na gamitin ito upang makahingi ng pera kay Sangbei. Nag-agawan silang dalawa hanggang sa aksidenteng bumukas ang safety fence. Dahil dito, nahulog si Byungjo at namatay agad sa lugar. Sa kabutihang palad, mabilis na gumawa si Dokyang ng pekeng eksena at ibinintang ang lahat sa adik. Kapag nabunyag ito, masisira ang buhay ni Dokyang, at wala nang mag-aalaga sa kanyang asawang may sakit na nakahiga lamang sa kama. Kaya napilitan si Dokyang na maging isang tunay na masamang tao upang maitago ang lahat ng ito. Gayunpaman, may ilang tao na ayaw pabayaan si Dokyang, kaya sinadya nilang muling buksan ang kaso. Kahit ang mga ordinaryong tao ay alam na hindi basta-bastang aatakihin ng isang drug addict ang mga pulis. Alam ng lahat na may itinatago sa kasong ito. Siyempre, alam din iyon ng mga prosecutor. Lumapit sila kay Dokyang upang mag-imbestiga, ngunit wala silang nakuhang resulta. Hindi lamang iyon, palagi rin nilang sinusubaybayan ang galaw ni Dokyang upang makahanap ng kahinaan o pagkakamali. Alam ng lahat ang relasyon ni Dokyang at Sangbei. Ang lahat ng ginagawa ni Dokyang para kay Sangbei ay hindi nakaligtas sa mata ng mga taong nais mag-imbestiga. Upang maiwasan ang mga problemang ito, nagbitiw si Dokyang bilang inspektor at lumipat sa pagtatrabaho para kay Sangbei. Layunin ni Dokyang na gamitin ang pangalan ni Sangbei upang protektahan ang kanyang sarili, ngunit hindi niya inaasahan na pagtataksilan siya nito. Matapos magkaproblema si Dokyang, agad ipinakita ni Sangbei ang kanyang tunay na ugali. Sa harapan, kunwari ay pinapakalma niya si Dokyang upang patuloy itong magtrabaho para sa kanya. Ngunit sa totoo lang, balak lamang ni Sangbei na itapon si Dokyang sa tabi dahil masyado itong inosente. Naniniwala si Dokyang na tutulungan siya ni Sangbei. Iyon ang dahilan kung bakit tumanggi si Dokyang na tulungan ang prosecutor na ilantad ang mga krimen ni Sangbei. Ngunit hindi inaasahan ni Dokyang na sa nakaraan ay siya lamang ang nananakot sa iba, samantalang ngayon ay siya na mismo ang nasa panganib. Nahawakan ni Prosecutor Jong-soo ang kahinaan ni Dokyang. Kaya wala nang dahilan upang pakawalan niya si Dokyang. Si Dokyang lamang ang maaaring makatulong kay Jong-soo upang makahanap ng ebidensya laban sa mga krimen ni Sangbei, dahil hawak ni Jong-soo ang ebidensya ng lahat ng ginawa ni Dokyang para kay Sangbei. Naisip ni Dokyang ang kanyang asawa na nasa ospital at araw-araw na nagdurusa sa sakit. Kaya sinunod niya ang mga utos ni Jong-soo. Kahit parang nagbibiro lamang si Jong-soo, hindi nangahas lumaban si Dokyang. Lumuhad pa si Dokyang at nagmakaawang huwag ipaalam sa kanyang asawa ang lahat. Bilang kapalit, tutulungan ni Dokyang si Jong-soo na makakuha ng ebidensya tungkol sa mga krimen ni Sangbei. Ngunit gaano man kasama si Dokyang, hindi niya kayang pagtaksilan ang kanyang kapatid. Kahit gaano man kasama ang pagtrato ni Sangbei kay Dokyang, malaki pa rin ang naitulong nito sa kanya. Hindi kayang ipagkanulo ni Dokyang si Sangbei kaya nag-isip si Dokyang ng paraan upang makaalis sa labanang ito sa kapangyarihan. Ipinakilala niya ang kanyang kasamahang si Sunmo upang maging bodyguard ni Sangbei kapalit niya. Nais ni Sangbei na panatilihing malapit si Dokyang dahil natatakot siyang balang araw ay pagtataksilan siya nito. Sa simula pa lamang, palaging nag-iingat si Sangbei kay Dokyang at hindi siya lubos na pinagkakatiwalaan. Napagtanto iyon ni Dokyang, kaya nais niyang panatilihin ang ligtas na distansya mula kay Sangbei. Ngunit hindi inaasahan ni Dokyang na maling desisyon pala iyon. Ang mga ginawa ni Sangbei ang aksidenteng naging dahilan upang mawala niya ang kanyang malapit na kasamahan na si Sunmo. Matagal na silang magkasamang nagtatrabaho sa mga misyon noon. Kailangan ni Dokyang ng kasiguraduhan na mabubura ang lahat ng ginawa niya para kay Sangbei. Tanging sa ganoong paraan lamang siya makakaramdam ng kapanatagan at hindi matatakot na basta na lamang itapon. Ngunit masyadong naging inosente si Dokyang sa pag-iisip na siya lamang ang marunong magplano. Sa simula pa lang, nais lamang ni Jong-soo na samantalahin ang kahinaan ni Dokyang. Samantala, nagsimulang magwala ang drug addict sa loob ng kulungan. Binago nito ang kanyang testimonya at tuluyang itinanggi ang pagpatay. Hayagan pa nitong tinatakot si Dokyang. Dahil dito,
Hindi na nakapagpigil si Dokyang kaya binugbog niya ito. Muli na namang naipakita ni Dokyang ang kanyang kahinaan na maaaring gamitin ni Jongsu laban sa kanya. Pinagalitan si Jongsu ng kanyang superior kaya kinailangan niyang tapusin agad ang lahat ng ito. Kasabay nito, kinausap naman ni Jongsu si Dokyang at pinilit itong kumilos. Ang unang taong kailangang imbestigahan ni Dokyang ay ang secretary ni Sangbei. Siya ang nagsasagawa ng mga utos ni Sangbei kaya tiyak na alam niya ang lahat ng masasamang lihim nito. Samantala, kailangan pa ring gampanan ni Dokyang ang papel bilang espiya. Ang hindi inaasahan ni Dokyang ay pati si Sunmo ay pinagtaksilan siya. Sa panahong ito, isa ng malupit na mamamatay tao si Sunmo. Habang nagtatalo si Sangbei at ang boss ng gang, walang sino man ang naglakas loob na makialam. Iniisip lamang ng lahat na nagbabantalang sila sa isa't isa at walang balak umatake. Ngunit hindi inaasahan ng lahat na biglang minaneho ni Sunmo ang kanyang sasakyan patungo sa gang boss. Hindi pa siya tumigil doon. Lalo pa niyang inapakan ang silinyador na para bang nais niyang siguraduhing hindi ito mabubuhay. Ang ginawa ni Sunmo ay lalong nagbigay ng kasiyahan kay Sangbei. Mula noon, mas pinagkatiwalaan na ni Sangbei si Sunmo. Sa kabaligtaran naman, matagal nang pinaghihinalaan ni Sangbei si Dokyang na nagtataksil. Alam ni Sangbei na bumalik si Dokyang sa mga prosecutor kaya itinapon niya ito sa tabi. Nais ni Sangbei na patunayan kay Dokyang na kahit anong mangyari, kaya niyang kontrolin ang sitwasyon. Napakahirap ng dinaanan ni Sangbei upang makarating sa kanyang posisyon kaya hindi siya basta-bastang mapapatalsik ng iba. Higit sa lahat, napakarami niyang pera. Kalaunan, natuklasan ni Dokyang at ng prosecutor ang pinagmumulan ng pera ni Sangbei. Noong araw na iyon, inatasan si Dokyang na sundan ang secretary ni Sangbei. May pinaplano silang kahina-hinalang bagay, ngunit sinigurado nilang hindi makikilahok si Dokyang. Kaya ginamit ni Dokyang ang kanyang pagkakakilanlan bilang inspektor upang takutin sila. Ngunit matitigas na tao ang kanyang nakaharap. Wala silang pakialam at labis nilang kinamumuhian ang mga taong tulad ni Dokyang. Kaya nang makita nila si Dokyang, agad silang sumugod upang manggulo. Kahit may baril si Dokyang, hindi niya sila natakot. Nakatayo sa tabi niya ang secretary ni Sangbei at sinubukang pigilan ang gulo, ngunit hindi niya napahinto ang away. Sinabi ni Dokyang sa secretary ni Sangbei ang plano ng mga prosecutor. Dahil dito, itinuring siyang traidor ng lahat at binugbog siya. Naloko ni Dokyang ang mga prosecutor kaya nakatakas ang secretary ni Sangbei. Ngunit habang galit ang mga prosecutor, ganoon din ang galit ni Dokyang. Nagngit-ngit siya sa galit at hinanap ang mga lalaking bumugbog sa kanya kanina upang gantihan sila. Hindi niya inaasahan na maglalakas loob silang gawin iyon sa kanya. Mas marahas at walang takot pala ang mga taong iyon kaysa sa inaakala niya. Para bang gusto siyang patayin at wala silang balak na buhayin siya. Naipit si Dokyang sa sitwasyong halos hindi na siya makakalaban. Sa kabutihang palad, matapos makipag-away sa kanila sa kalye ay ligtas pa rin siya. Ngunit hindi ganoon ang sinapit ng ibang mga siga. Tumakbo si Dokyang upang turuan sila ng leksyon. Nang makita niya kung ano ang laman ng sasakyan, natigilan siya nang makita niya ang tambak ng droga na nakahalo sa mga prutas. Doon niya nalaman na iyon pala ang pinagmumulan ng perang ginagamit ni Sangbei para sa kanyang mga plano. Ngunit wala ring saysay iyon dahil inaako na ng secretary ni Sangbei ang lahat ng kaso laban sa kanya. Nanatiling inosente si Sangbei, at gagawin niya ang lahat upang manatiling ganoon. Nakahanap na si Sangbei ng kapalit ni Dokyang para gawin ang lahat ng trabaho nito. Mahusay na ginawa ng taong iyon ang kanyang tungkulin. Ang adik na nakakulong at hindi marunong manahimik ay magkakaroon ng tao na magpapatahimik sa kanya habang buhay. Ang mga ginawa ni Dokyang ay hindi lamang nabigong makatulong kay Jongso, kundi lalo pang naging magulo ang lahat. Nawalan na ng pasensya si Jongso kay Dokyang kaya tumigil na siya sa pakikipag-usap at nagsimulang gumamit ng aksyon. Hindi inaasahan ni Dokyang na kaya nilang gawin ang mga bagay na tanging mga taong walang awa lamang ang kayang makakagawa. Matapos siyang pahirapan, sinubukan naman nilang makipagkasundo dahil si Dokyang lamang ang may kakayahang magpabagsak kay Sangbei. Naoperahan ang asawa niya, ngunit hindi ito nakaligtas. Alam na iyon ni Dokyang noon pa man, ngunit hindi siya kailanman nawalan ng pag-asa.
Alam niya ang lahat ng ginawa ni Dokyang para kay Sangbei, ngunit hindi niya ito kailanman sinisi. Kahit hindi siya naging mabuting asawa, ang pag-alis niya sa mundong ito ang pinakamahusay na paraan upang makalaya siya sa sakit na dulot ng kanyang karamdaman. Wala nang natitirang mawawala kay Dokyang, kaya nagpa siyang sabihin ang lahat ng katotohanan. Pumunta siya upang makita si Sangbei, ngunit tinrato lamang siya na parang isang estranghero. Hindi iyon pinansin ni Dokyang dahil ang gusto lang niya ay makaharap si Sangbei. Nais itanong ni Dokyang kay Sangbei kung bakit siya nito ginawang tao na naging siya ngayon. Pagkatapos, itinulak ni Sangbei si Dokyang sa isang sulok. Habang nakatingin sa mukha ni Sangbei, hindi napigilan ni Dokyang na ilantad ang kanyang plano. Lumabas na may pakay pala si Dokyang sa pagpunta roon. Nais ni Dokyang na akitin si Sangbei upang aminin nito ang lahat ng kanyang krimen. Ang layunin nito ay tulungan si Jongso, ngunit labis na nalito ang lahat sa mga kilos ni Dokyang. Gusto nilang maging traidor si Dokyang upang ibigay niya sa kanila ang gusto nila. Sa ganoong paraan, magkakaroon ng pagkakataon ang magkabilang panig na direktang magkita nang hindi na gumagamit ng tagapamagitan. Nakipag-ayos si Sangbei na makipagkita kay Jongso upang makipag-usap. Walang ibang pagpipilian si Jongso dahil dinalhan siya ni Sunmo ng mga taong mananakot sa kanya. Ang tensyonado na pagpupulong na inayos ni Dokyang ang siyang gumugulo sa lahat. Hindi inaasahan na darating ang araw na magkakaroon ng pagkakataon ang mga kriminal na makipagnegosasyon sa mga taong gustong makahuli sa kanila. Nang isipin ni Sangbei na ligtas na siya, ibinunyag niya ang kanyang plano. Balak ni Sangbei na gamitin ang pera upang suhulan si Jongso at gawin itong kakampi niya. Bago pa man sila magkita, pareho na silang may kanya-kanyang plano. Hindi kailanman nasisilaw ng pera si Jongso. Kung sakim siya sa pera, hindi niya haharapin si Sangbei mula pa sa simula. Ngunit tuso rin si Jongso dahil naiisahan niya si Sangbei at napilit itong aminin ang lahat. Nang mapagtanto ni Sangbei na nalinlang siya, nagpa siyang gawin ang kanyang huling hakbang. Lumalabas na matagal na pala siyang naghanda para sa pinakamasamang mangyayari. Kumuha si Sangbei ng mga taong galit sa gobyerno upang patayin ang sinumang hahadlang sa kanya. Mga taong walang awa ang mga ito at handang pumatay para lamang kumita ng pera. Samantala, sinusubukan ni Dokyang na kumbansihin si Sunmo na kumampi sa kanya. Ngunit nasilaw na si Sunmo sa pera kaya hindi na niya alam kung ano ang tama at mali. Inutusan ni Sangbei si Sunmo na patayin si Dokyang dahil alam nitong ipinagkanulo sila ni Dokyang. Ngunit dahil sa kanilang pagkakaibigang parang magkapatid, hindi iyon magawa ni Sunmo. Gayunpaman, magkaiba na sila ng panig kaya wala na rin siyang ibang pagpipilian. Kung hindi niya iyon gagawin, ibang tao ang gagawa nito. Nang malaman ni Dokyang na hindi niya makukumbinsi si Sunmo, kinailangan niyang humanap ng paraan upang iligtas ang sarili niyang buhay. Nagkaroon agad ng alitan ang dalawa pagkatapos noon. Tanging ang mananalo lamang ang maaaring mabuhay. Kahit na senior ni Dokyang si Sunmo, hindi niya ito kayang talunin. Dahil dito, napahandusay si Dokyang habang hinihintay ang magiging pasya ni Sunmo. Ngunit sa pinakamahalagang sandali, hindi magawang kumilos ni Sunmo. Dati silang magkapatid sa turingan, at walang makapapantay sa samahang iyon. Gayunpaman, kung hindi mamamatay si Dokyang, si Sunmo naman ang mamamatay. Hindi naniniwala si Sunmo na kayang pabagsakin ni Jongso si Sangbei. Kaya sa huli, nagpa siya pa rin siyang wakasan ang buhay ni Dokyang. Matapos ang matinding pakikipagbuno, aksidenteng nabaril ni Dokyang si Sunmo. Dahil dito, napatay ni Dokyang ang sarili niyang kasamahan. Lahat ng ito ay dahil kina Sangbei at Jongso. Kaya nagpa siya si Dokyang na dito na niya tatapusin ang lahat. Sa oras na iyon, brutal na tinutugi si Jongso at ang kanyang mga tauhan. Itinuturing sila ng mga walang awang tao na iyon na parang mga bagay lamang na dapat patayin. Wala silang sinasanto dahil iniisip nilang ang mga taong ito ang umagaw sa kanilang pagkain at kasuotan. Hindi na mayabang si Jongso kaya napilitan siyang lumuhad at magmakaawa kay Sangbei upang iligtas ang kanyang buhay. Ngunit kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang patunayan ang kanyang katapatan. Ang isang taong tulad ni Jongso na dating galit sa mga kriminal ay napilitang gampanan ang papel ng mga ito. Sa sandaling iyon, dumating si Dokyang at pinigilan si Jongso sa pagpatay sa kanyang sariling mga kasamahan.
Nang makita si Dokyang, nagsimulang manginig sa takot ang mga tauhan ni Sangbei. Wala nang mawawala kay Dokyang kaya walang nakakaalam kung hanggang saan niya kayang isugal ang kanyang buhay. May hawak na baril si Dokyang kaya buong tapang niyang hinarap mag-isa ang lahat ng kalaban. Kahit marami siyang tinamong sugat, hindi na iyon mahalaga sa kanya. Kailangan niyang pagbayarin si Sangbei sa lahat ng ginawa nito sa kanyang buhay. Isa-isa niyang hinarap at pinabagsak ang mga tauhan nito. Kahit maraming hirap ang dinaanan ni Dokyang, nanatili siyang lumalaban hanggang sa huli dahil si Sangbei ay nakatayo pa ring ligtas. Hindi mamamatay si Dokyang hanggat hindi niya napapabagsak si Sangbei. Gaano man karami ang kapangyarihan at pera ang mayroon si Sangbei, wala itong silbi sa sitwasyong iyon. Ang tanging maaasahan lamang niya upang mabuhay at makatakas ay ang kanyang sarili. Walang nakakaalam kung ilang sugat na ang tinamo ni Dokyang mula nang simulan niya ang digmaang ito. Wala na siyang lakas upang lumaban pa kay Sangbei. Sa pagkakataong ito, gumawa si Dokyang ng panibagong plano kung saan siya ang sasalo sa lahat ng kasalanan. Ngunit hindi matutupad ang nais ni Sangbei dahil hindi na siya makakaalis ng buhay mula roon. Dahil sa paggamit ni Jongsu ng kanyang huling hininga upang pigilan si Sangbei, nagkaroon ng pagkakataon si Dokyang na wakasan ang buhay nito na puno ng kasalanan sa pamamagitan ng isang bala sa ulo. Matapos makita ni Dokyang na bumagsak si Sangbei, tuluyan na siyang nanghina. Lumuha si Sangbei bago siya tuluyang namatay. Luha iyon ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Gayunpaman, kahit paano ay nabayaran niya ang ilan sa kanyang mga kasalanan bago siya pumikit magpakailanman. Dito nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses upang masiguro. Mas mabuti kung mapapanood mo ang buong pelikula. Wow naman! Maraming salamat sa panonood.